Dating Pangulong Duterte hinamon si PBBM na magpa-drug test. Tinutukan niya ni Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Bakit ko iproba? It is for him to sit in the Luneta Park, pagpakuha siya ng dugo doon, independent entity o doktor, magpakuha rin ako, o sige, pati ako, pakuha siya ng blood test. Ito ang hamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos matapos sabihin ni House Speaker Martin Romualdez na maglabas ng pruweba ang Pangulo sa akusasyong gumagamit umano ng iligal na droga si Pangulong Marcos. Since at the beginning of his term, it is going around the country at alam ninyo na ganun ang biruan. Huwag na tayo magbulahan. Tahasang tanong ng dating Pangulong Duterte kay Pangulong Marcos. Bakit ka pumunta ng Germany right before the campaign sa presidency? Bakit ka napag-rehabilitate doon? Sinisika pa namin kunan ng pahayag tungkol dito ang Malacanang. Sinagot din ni Duterte ang banat ni Pangulong Marcos tungkol sa paggamit umano ng dating Pangulo ng fentanyl. Dahil daw sa kanyang disgrasya sa motor, ilang buwan bago magsimula ang kampanya pagkapresidente noong 2016, nagtamo siya ng injury sa kanyang spine. Pinayuhan niya si Pangulong Marcos na magbasa ukol sa fentanyl. Fentanyl is a medical thing. It eases up the pain. Ngayon, yan nilalagay yan para to ease the pain. Pero nung na-opera na ako, okay na ako. And that was about 8 or 7 years ago. Buwelta pa ni Duterte, may kasamahan daw ang Pangulo sa kanyang gabinete na kasama rin itong gumagamit ng iligal na droga noon. Tatanungin kita, yung cocaine, may prescription ba yan? Saan mo kinukuha yung supply mo? Alam ko at tao nang dumadala sa diyan sa Malacanang. Body-body mo yan sila. Binanatan din ng dating Pangulo ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA matapos sabihin ng ahensya na wala sa kanilang drug watch list si Pangulong Marcos. Itong mga PDEA na itong mga na to. Sino ba nung gagawang PDEA magbigay ng... Ikaw ang PDEA magbigay ka. Sir, ito yung record mo doon sa narco. It is natural that they will refuse to give it to you. Hindi umano niya tinanggap ang listahang ipiniresenta sa kanya ng PDEA noon. Ngunit hahanapin umano niya at nangangakong i-release sa panahong napasakamay na niya ito. Tungkol naman sa charter change, ayon sa dating Pangulo, sa Republican presidential type ng gobyerno, magiging Prime Minister si Speaker Romualdez at magiging ceremonial president si Pangulong Marcos. Ipapasok rin daw ang anak ng Pangulo kapag hinog na ito. Ferdinand Marcos, wag mong gawain yan kay pumalpak kayo dahil dyan. You are not doing anything to redeem your name. May panawagan din ang dating Pangulo tungkol sa issue sa International Criminal Court. Sir, bitawan mo yung ICC. Wag mo akong tulungan dyan. Ako na ang bahala. Kasi pag mag-Mindanao State na, si Alvarez na magtago sa akin dito sa Mindanao. Nanawagan naman ang dating Pangulo sa mga taga-suporta ng Marcos Duterte na huwag mag-away. Huwag kayong mag-away kasi hindi man kami nag-aaway ni Presidente Marcos. Sinasabi ko lang sa kanya, huwag kayong pumasok dyan. Kung hindi niya ituloy, happy days are here again. Huwag lang yan kasi hindi talaga pwede sa Pilipino. Yan para kasi pangpahaba nila. Makuntinto ka na lang. Enjoy the remaining years of your presidency. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Argil Relator, nagbabalita para sa GMA Integrated News.